ang mga eskriba at si Jesus. Isang kwento na narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo, sa ating gospel. Siguro tanong natin, sino po ang mga eskriba? Sino po ba sila? Alam niyo, nung panahong ni Jesus, ang mga eskriba po ay isang pangkat ng mga leader ng mga Hodyo. Sila po ay relihiyoso at sila po ay maraming alam sa banal na kasulatan at sa batas. Yung gawain po nila, official recorder po sila ng mga legal na dokumento. So kung titingnan natin, edukadong tao po yung mga eskriba at mataas yung influensya sa community. Yung setting ng gospel today, we must remember na during Jesus' time, and during this time, sa ebanghelyong ito, si Jesus po ay unti-unting sumisikat. At marami po siyang mga taong na-encourage na maniwala sa Kanya. Dahil sa Kanya mga pagtuturo, dahil sa mga milagrong nagawa, dahil sa pagpapalayas ng demonyo. At ang sinabi ng mga eskriba ngayon, knowing na little by little naging famous si Jesus, kumbaga nawawalan sila ng fans, naging insecure sila. Sabi nila, he was accused. They accused Jesus of something. Sabi nila, ay, yung mga milagro niya, under the influence po ng demonyo yan. Imagine may ginawa kang mabuti tapos under the influence of Beelzebul. Beelzebul is another name of Satan. Another name of Satan. Makikita natin na dito sa gospel na ito, yung demonyo was at work. Anong pamamaraan ng demonyo? Jealousy, envy, division. At ito po yung nangyayari kahit sa simbahan natin. Kung isang ministry ay divided, may pagkakawatak-watak, the devil is at work. Kung isang pamilya ay divided, the devil is at work. Kung ang isang society ay divided, the devil is at work. Matalino ang demonyo. But take note, in the gospel, makikita natin, we should remember that Jesus is stronger, mas malakas pa kaysa sa demonyo. Sabi nga niya, di ba? The gates of hell will never prevail against the church. The gates of hell will never prevail. So, always believe in God. Stay strong sa gitna ng mga trials sa pamilya, sa society, sa ministry, sa simbahan. Always stay strong. Pray. Magdasal po tayo. Ibig pong sabihin, always stay connected to God and always call on God. Always call on God. In this way, mapapanatili nating buo ang simbahan, ang pamilya, at ang society. Magsitayo po ang lahat.